Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning, ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, January 24, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At kamusta naman ho ang inyong nagdaang linggo? Ang dami ho nangyari ngayong nagdaang linggo. Nandyan ho yung of course ng warrant of arrest pa din. Pinaghahanap pa din itong negosyante na si Charlie Atong Ang para ho doon sa mga kaso, no? Doon sa mga nawawalang sabongero. Nakita din natin na sumuko itong si former Senator Bong Revilla dahil naman doon sa kanyang kasong graft at malversation. At kahapon dapat babasahan ho siya ng sakdal at ay hindi yata ito natuloy, ano? At syempre pag-uusapan ho natin ngayong araw, 3 impeachment complaints ang inihain laban kay Pangulong Marcos Jr. Ay ho, isa noong nagdaang Lunes, tapos yung dalawa naman ay nitong Huwebes, no? So ang kaya nga lang ho hindi tinanggap itong huling dalawa na impeachment complaint. So pag-uusapan ho natin 'yan, may basehan nga ba ho yung hindi pagtanggap nung opisina ng House Secretary General doon sa impeachment complaints. At yun nga, itong impeachment complaints ho ba, lalo na ho yung unang-una, ito na ho yung na-file sa Kongreso, ay may basehan ho ba ito? Kasi sinasabi naman ho nila, ito ay weak na impeachment complaint. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan naman ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw, naghain ang iba't ibang individual at grupo ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Sa 3 impeachment complaints, isa lamang ang tinanggap ng Kongreso at 2 dito ay hindi tinanggap dahil wala si House Secretary Cheloy Garafil sa kanyang opisina. Inakusahan ng Pangulo ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and high crimes. Nanindigan naman ng Malacanang na walang impeachable offense na ginagawa ang Pangulo. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 24, 2026, ano ang reaksyon mo sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr.? Ito, ulitin lamang ho natin Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr.?
Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ito na nga ho, yung tatlong impeachment complaints nga ho ang inihain laban kay Pangulong Marcos Jr. At taon na nga ho, ito nung Lunes, itong isang abogado nga ho na si Attorney Andre De Jesus, siya ho yung unang naghain ng impeachment complaint na meron nga daw hong endorsement nitong Pusong Pinoy Party List. At ayan naman ho, yung pangalawa naman ho, itong Huwebes ay sa Makabayan Black naman ho. At yun nga ho, grupo ito ng Makabayan Black. At nung hapon naman ho, kinahaponan, ito naman ho yung Duterte Black naman ho, no? Na kina former Representative Mike Defensor at kina Chavit Singson ay ayan ho. Kaya nga lang ho, ito hong dalawang impeachment complaints ho na huli, itong sa Makabayan Black at itong sa sinasabi nga ho natin na Duterte Black. Kasi ho, ito ay malapit nga ho, no? Sa mga Duterte ay ito nga ho, hindi tinanggap ho ng opisina ng House Secretary General. So bakit ho hindi tinanggap? Kasi ho itong si House Secretary General Cheloy Garafil ay wala ho sa opisina. So ayan ho, siya ho ay nasa Taiwan para ho tumanggap ng isang award ho doon. At kaya nga ho yung kanyang mga staff ho doon sa kanyang opisina ay ayaw hong tanggapin yung dalawang impeachment complaints. Kasi nga daw ho, ang sinasabi ho nila, dapat si House Secretary General Cheloy Garafil mismo yung tatanggap ng impeachment complaint. Ay nung Lunes ho, ay personal niya natanggap yung impeachment complaint galing kay Attorney Andre De Jesus. So pero yung dalawa ho ay wala na ho siya dito sa Pilipinas noong ifinal noong Huwebes nga ho, no. So yun, ano nga ba ho yung interpretasyon nun? Kasi ho, wala naman ho sa konstitusyon, no? Yung paghahain ng impeachment complaint or pag-aabot mismo doon sa House Secretary General. Hindi lamang ho doon sa kanyang opisina, lalo na ho doon sa tao. So wala ho yan, makikita nyo doon sa konstitusyon, wala ho nakalagay doon. Siyempre proceedings na ho yan ng House or House of Representatives. Kasi ho sila lamang ho ang may karapatan, no? Na mag-initiate ng impeachment complaint laban ho doon sa mga impeachable officers. So ayan ho. Pero yun nga ho, wala ho yun. So ano ho ba yung interpretasyon nung dapat? Kasi sinasabi ng mga tao ay dapat ministerial lamang yung duty ng House Secretary General na tumanggap o nung kanyang opisina na tumanggap. Ay kasi nga ho, kung sasabihin ho natin na yung sa individual mismo ang tatanggap at hindi yung kanyang opisina, then may mga kritiko na nagsasabi, edi maaari na lang magtago yung House Secretary General para wala na ho ma-impeach, hindi ho ba? So ganun ho, bakit nga ba hindi tinanggap nung kanyang opisina yung mga impeachment complaints? Ay yan ho ang aabangan ho natin sa mga susunod na araw. So paano ho ito mare-reconcile, ano? At syempre ang sinasabi lang naman ho doon sa konstitusyon yung 10 session days, no? Para ho yung reklamo ay maipunta doon sa kanilang agenda. Tapos ayan ay after nun ibabato ho yan doon sa proper committee, doon sa ating House na Justice Committee. At doon nga ho sinasabi, deemed initiated yung impeachment proceedings kapag ho napunta na sa House Committee on Justice. So ayan ho yung aabangan natin kasi sabi nila yung unang impeachment complaint ikakalendaryo nga daw sa Lunes, no, para mapunta doon sa agenda. So yan ho, ang sinasabi ho nila, ang impeachable offenses ng Pangulo ay yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and high crimes. Pero yun nga ho, ay dito ho sinasabi dun sa unang tinanggap na impeachment complaint, ito kay Attorney Andre De Jesus, ay sinasabing mahina nga daw ho yung basehan ng mga impeachable offenses, no, na ibinabato sa Pangulo. So, unang-unang sinasabi ho nila na pagkikidnap kay dating Pangulong Duterte. Alam naman ho natin na hindi naman ho kinidnap si dating Pangulong Duterte dahil merong hong valid, no, na warrant of arrest or arrest warrant nga itong International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. At ito ay ini-enforce lamang ho ng pamahalaan.
So, wala hong pwedeng mangyaring kidnapping ho doon. At syempre, sinasabi nga din ho ng ating pamahalaan, nakikipagtulungan lamang ho tayo sa International Police o Interpol. Kasi ho, kapag hindi tayo nakapagtulungan sa Interpol, ay ayan ho, syempre, hindi rin nila tayo tutulungan para ho doon sa ating mga inuusig din, no? Na nasa ibang bansa. So, ayan ho yung sinasabi ho nun. At ikalawa naman ho, yung betrayal of public trust, sinasabi na rin ho dahil nga ho dun sa mga unprogrammed appropriations na pinirmahan nga ho ng Pangulo, ay ito naman ho ay ang unprogrammed appropriations ay Kongreso naman ho, no, ang naglagay nitong provision ho na ito doon sa General Appropriations Act o GAA. So yan ho ba ay sapat na para ho sabihin na impeachable offense laban sa Pangulo? Ayan ho, titingnan ho natin yan sa mga susunod na araw din. At syempre, yung sinasabi din na graft and corruption na dahil nga ho doon sa mga sinasabi ni former Representative Zaldico doon sa kanyang mga isiniwalat nga ho na vlog, ay makikita naman ho natin na wala naman ho talagang ebidensya. Kasi ho, hanggang ngayon, nagtatago pa rin ho si Representative Zaldico, hindi pa rin ho siya nagpapakita. So, paano ho niya masasabing totoo yung kanyang mga sinasabi kung hindi naman ho niya mapanumpaan, no? Mapanumpaan sa isang proper proceeding o proper tribunal. So hanggat hindi ho siya nagpapakita, hanggat hindi ho siya nagfa-file o naghahain ng kanyang mga sworn statements, affidavits, then talagang masasabi lang ho natin na kuro lamang ho, no? Yung kanyang mga sinasabi doon sa kanyang mga previous na mga issuances o mga vlogs nga ho, no? Kung tatawagin ho natin. So sa madaling sabi ho, yung sa unang impeachment complaint, ito ho, sinasabi ho ng mga nag-obserba, ito ho ay mahina kasi 15 pages lamang at wala hong ebidensya na naka-attach ho doon sa impeachment complaint. So pagka ganyan ho ay maaari din naman hong madismiss ho yan at hindi na ho talaga maparating nga ho, no, dito sa House Justice Committee kasi wala hong nakalakip daw na ebidensya. 15 pages ho lamang daw yan. So ayan ho, dapat nga ho kasi kung meron ho mga standards, no, mga safeguards na doon nga ho sa kaso ni dating kaso ni kaso ho ni Vice President Sara Duterte doon sa kanyang impeachment, sinabi na ho, no, ng Korte Suprema na dapat maobserbahan yung due process. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-file ng impeachment complaint basta-basta lamang. Dapat ho, meron talaga yung mga ebidensya. At yung mga ebidensya na ho yan, titingnan pa ho yan, uusigin pa ho yan dapat ng Kongreso para masabi na talagang valid nga ho yung isang impeachment complaint. Kaya yan ho, bigla ho naghain, napahain ho ng impeachment complaints yung Makabayan Block at yung Duterte Block nga ho na nagsasabi nga na kasi nga ho weak yung impeachment complaint doon sa unang impeachment complaint nga ho. So meron kasing 10 session days para ho mailagay ito sa agenda tapos mai-refer doon sa House Committee on Justice. At yun nga ho ang sinasabi ho natin kanina, kapag na-refer na ho doon sa Justice Committee ay yun na ho yung mag-i-initiate ho na impeachment proceedings. Yun na ho yung sinasabi sa konstitusyon, no? At yun na ho yung magte-trigger ng 1-year bar rule. So ibig sabihin ho, after nung ma-initiate na ho yan, ay hindi na ho pwedeng maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo doon sa after na sa pagitan nga ng within 1 year from the time na na-initiate yung impeachment complaint, no, or impeachment proceedings na file nga ho, na refer na doon sa House Committee on Justice. Kaya ayan ho, nag-uunahan sila kung sino nga ho talaga yung makakapaghahain ng valid na impeachment complaint. So ayan ho, titingnan ho natin yan dito sa mga susunod na linggo, dito sa susunod na linggo nga ho, kasi wala pa naman hong anunsyo, no, kung si House Secretary General Cheloy Garafil ay nandito na sa Pilipinas, kasi sa Lunes babalik daw yung ibang naghain sa Lunes para ho talagang personal niyang tanggapin yung mga impeachment complaints. So, ayan ho. Titingnan ho natin yan sa susunod na linggo, no? Kung ano yung mangyayari dito sa mga impeachment complaints. At doon nga ho sinasabi ng weak na impeachment complaints. At kung may basehan nga ba ho talaga itong mga fina-file nga ho sa laban sa ating Pangulong Marcos Jr. Pero yun nga, sinasabi ho natin, sinabi na rin ho ng Malacanang na wala hong basehan itong mga impeachment or mga impeachable offenses na nakalagay nga ho dito sa mga unang naghain ng impeachment complaint.
At syempre, aabangan din ho natin, may maghahain din daw ng impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung February 6, 2026, yan ho yung dulo ng 1-year bar rule. So after ho ng February 6, tingnan ho natin kung talaga may mga maghahain. May mga nakausap ho tayo dito sa ating programa na nagsasabi na meron talagang maghahain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito na nga lang ho dito sa mga confidential funds, no, ng kanyang opisina na di umano na kanyang nalustay nga ho, no. At syempre naghahain din ho ng kasong plunder. Ito naman si Senator Antonio Trillanes laban kay Vice President Sara Duterte dito naman sa Ombudsman itong nagdaang linggo. At pangalawang kaso na ho ito ng plunder. At una ho, may mga naghain na rin hong grupo niya noong late last year nga ho, noong Disyembre. Ay titiyan ho natin kung ano din mangyayari dito sa mga kasong ito sa Ombudsman. Kaya yan ho, interesting ho itong mga nangyayaring kaganapan sa ating bansa. Dalawang pinakamataas na opisyal ang hinahainan ng impeachment complaints ay tingnan ho natin. Pero sana nga ho, ito naman ay hindi politically motivated. Kasi kung politically motivated lamang ho ito ay talagang wala namang mangyayari sa ating bayan. Hindi to tayo talaga uusad, no? Kung talagang patuloy lamang ho tayo namumulitika, ay paano naman ho makakapagtrabaho yung mga opisyal ho natin kung patuloy ho tayo naghahain ng mga impeachment complaints na mga kaso laban ho sa kanila. Ay ayan ho, tingnan din ho natin. Sana ho ay may mga basihan naman itong mga inihaing impeachment complaint, no? Para ho talagang hindi naman sayang sa oras ng Kongreso, ng Senado, at syempre ho ng ating bansa. Sa pagbabalik na nga usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Ngunit at pakikinggan, mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal na suliraning kalinawan. Sagot kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre happy viewing ho muna sa ating mga nanonood sa Facebook. Sa ating Facebook live stream. Nandito na ho si Nick Danyes, Maylee, Ania Villanueva, Rodrigo Sabanal Asube, Elmar Ariate, Elmer Bagets, Reggie Linaza, Sean Kyle Flores, at Roger Tamayo. Syempre nandito na rin ho si Joanna Alilin at si Lenny Faye Pavia. Happy viewing ho sa inyong lahat. And syempre to Fatima Muniz, Joey Muniz, and Jassy Tan. Ito, first question natin coming from Sean Kyle Flores. Ayan, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Happy viewing ho sa mga nasa Sapang Bato, Pampanga. Ayan ho. Ang question ho niya, ang sabi ho niya ay... Attorney, tanong ko lang po, ano po ang maaaring gawin kapag hindi tumutugon ang mga magulang sa kanilang anak na sangkot sa mga away, pagnanakaw o anumang krimen? So, ayan ho. Medyo
hindi lang ho ganun kalinaw, no? Maaari pa ho kayong mag-text kung ano yung tanong. Pero ito ho ba ay tungkol dun sa mga minor de edad? Kung halimbawa ho minor de edad yung mga anak, no? Tapos hindi ho tumutugon yung mga magulang doon sa kaso ng kanilang mga anak. So ayan ho kasi halimbawa, syempre pag minor de edad yung mga gumawa ho ng krimen ay maaring wala ho silang pananagutan pa, 'di ba, sa ilalim ng batas. Kaya ho syempre, ang mga tatawagin ho diyan ay yung kanilang mga magulang. So kung hindi ho tumutugon yung mga magulang, halimbawa ho nagkaroon ho ng kasong pagnanakaw, etc., ay ayan ho, maaari nyo ipabarangay yung mga magulang, maaari nyo silang ipatawag sa barangay. At yun nga ho, para ho syempre ma-actionan ho yung mga naging pagkakasala ho ng kanilang mga minor de edad na anak. So yun ho, kung yun ho yung tinutukoy ho ninyo tungkol ho dun sa mga minor na mga bata, ay ayan ho, maaari nyo din ho ipabarangay yung mga magulang para ho maresolba ho yung nangyaring kaso nung mga nagawa ho ng kanilang mga anak. So ayan ho, yun ho yung maaaring maging action ho ninyo dito. Ano, kasi usually ho, syempre nauwi na rin naman ho sa kompromiso, lalo na ho kapag minor de edad naman yung nakagawa ho ng krimen. Halimbawa ho, yung pagnanakaw ay ayan ho, usually papabayaran na lamang ho yan doon sa mga magulang, hindi ho ba? So kaya ho, importante din ho talaga na yung mga magulang ay gabayan nyo ho ang inyong mga anak ng mabuti, no? Ay talagang tutukan nyo ho yan, lalo na ho kapag mga teenager ay talagang mahilig ho magrebelde pa di ba, no? Ang dami pa hong maaring pwedeng gawin, nag-explore pa ho ng mundo, ay tutukan nyo maigi para ho hindi ho mapahamak at hindi ho makagawa ng iba pa hong kaso, krimen, no? Kasi ho, kung kayo ay guardian, kayo ho ay ultimately, kayo ho ay mananagot pa din ho dyan. Kaya ayan ho, bantayan ho natin ng mabuti ang ating mga anak. Ito, tanong naman ho from Christine May Mero. Attorney, pwede po ba kaming kasuhan pag nag-resign po kami? Sa isang mall po kami nagtatrabaho, sa isang salon. Nakasabi po sa kontrata na pag po nag-resign kami, hindi pa kami pwede mag-apply sa loob din po ng mall. Kahit saang spa sa mall. Pag nag-apply po ba kami sa loob mismo ng mall, ay makakasuhan po ba kami? So ayan ho, yung nag-message ho sa atin ay siya ho ay empleyado ng isang mall, may pinirmahan ho siyang kontrata. So empleyado ho siya sa isang salon doon sa loob ng mall. So may pinirmahan ho siyang kontrata na sinasabi ho na bawal ho siyang mag-apply. Kapag nag-resign ho siya, bawal ho siyang mag-apply doon sa ibang salon o spa doon sa loob ng mall. So sinasabi ho niya, maaari ho ba siyang kasuhan kung mag-apply naman siya doon sa mga mall ho na iyon? Yes, maaari ho kayong makasuhan. Yung madaling sabi ho dyan. Kasi ho, kung may pinirmahan ho kayong kontrata, dapat ho, ayan ho ay sinusunod ho natin. Kung hindi ho natin susundin, maaari ho kayong makasuhan ng for breach of contract. So yung breach of contract naman ho, hindi naman ho yung kasong kriminal na kayo ay makukulong. Ito ho ay kasong civil case lamang ho for breach of contract, at kayo ay maaaring pagbayaran lamang ng mga danyos o damages. So yan ho, breach of contract. So yan ho, valid naman ho kasi yung mga ganyang mga provision, kasi yan ho yung mga tatawag nating non-compete clause dito sa ating mga batas. So yung non-compete clause ho, para ho ito sa mga empleyado, no? So ibig sabihin, pag pumirma ho kayo ng kontrata na ganyan, kapag kayo ay umalis doon sa inyong employer, ay hindi ho kayo basta-basta maaring lumipat doon sa kanilang kalaban. Kasi nga ho, syempre, meron na ho kayong alam tungkol sa kanilang mga negosyo, mga know-hows ho nila. Meron din ho kayong syempre, mga kliyente na naging matapat na rin ho sa inyo, etc., na maaari din hong malipat doon sa kanilang kalaban o doon sa kanilang competitor. Kaya ho, syempre, ang sinasabi ho dyan na ating mga labor laws, valid naman ho yung non-compete clause. Basta ho ito ay reasonable. Ibig sabihin, hindi naman ho sobrang tagal. So dito ho, tingnan ho natin, gaano ho ba katagal yung sinasabi ho niya na bawal kayong lumipat doon sa mga ibang salon doon sa loob ng mall. So yun ho, usually ho, yung mga non-compete clause would have periods na 6 months, 1 year. Yung iba ho medyo mas stricto na 2 years.
Pero yun ho, usually 1 year lang ho talaga yan. At after ho nung 1 year, isang taon, maaari na ho kayong magtrabaho doon sa kanyong, doon sa competitor ho, no? Nung inyong dating employer. So yan ho, tingnan ho natin, meron ho bang period na nakalagay kung hanggang pinagbabawal ho kayo na maging employed doon sa kalaban ho ng mga salon doon sa loob ng mall. So yun ho yung titingnan ho natin. Pero yan ho, valid naman ho yung ganyang provision. Kailangan nyo hong sundin para ho hindi ho kayo maharap sa asunto. Pero kung kayo ay kakasuhan lamang ho, ay breach of contract lamang ho yan. Civil case for damages at wala naman hong kulong. Hindi naman ho yan kasong kriminal. So yun ho, tingnan nyo na lamang ho yung inyong mga option. Maaari ho naman ho kayo magtrabaho doon sa ibang salon, doon sa ibang mall naman ho, sa labas ng mall na inyong pinagtatrabahuhan para ho hindi na ho kayo maipit, no, maharap pa sa kung anong kaso. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, January 24, 2026. Ano ang reaksyon mo sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ayan ho yung tanong natin sa bayan. Ano ang reaksyon nyo sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho kay King James Macjas at syempre kay Attorney Jad De Alino. Ayan, watching ho siya ngayon. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre kay ito naman ho kay Quincy Joel Kahilig. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho, maaari din ho kayo mag-comment ang inyong mga katanungan sa ating live stream. Attorney Danny Galang Facebook page at syempre Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. Ito naman ang next question natin coming from YouTube, no? Meron din tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan nyo makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal. Naka-upload ho yan. At syempre maraming salamat ho sa lahat ng mga ating subscribers. Halos 20,000 subscribers na ho tayo sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre ho doon sa mga nanonood ho ng mga videos, lalo ho doon sa mga videos natin, doon sa mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan. Maraming salamat ho sa inyong lahat na patuloy hong tumatangkilik, nanonood at nakikipag-talakayan ho sa ating programa. Maaari din ho kayo mag-comment sa YouTube. Ang dami ho nag-comment dyan, halos libo-libo ho doon sa mga ibang videos, hindi na ho natin mabasa lahat. Ay maraming salamat ho. At syempre kailangan lamang ho ay sana ho ay tayo ay maging marespeto doon sa ating mga kapwa doon ho sa YouTube, sa social media. Ay iwasan ho natin yung mga bastos ho na pananalita, no? At lalo na ho doon sa mga taong nagko-comment ho. At syempre doon sa mga resource persons ho na rin. At sa akin na rin ho, no? Ay ayan ho, iwasan lamang ho natin yung mga bastos sa pananalita. At itaas ho natin yung level ho ng diskurso, no? Kung tayo ay makikipagtalakayan, lalo na ho doon sa ating mga usaping legal sa bawat linggo. So yun ho, maraming salamat ho doon sa mga nanonood ho sa ating social media accounts, Facebook and of course YouTube, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ay ayan ho, dyan nyo ho makikita ho yung mga past episodes. Eto, isa ho sa mga nag-comments, basahin ho natin yung may katanungan ho siya. Eto, sir, binabawasan po yung sahod ko. Supervisor po ako dito sa resto. Tumaas po ang sahod dito sa Mimaropa tapos ako binawasan dahil daw nagbawas yung load of work ko. Nag-reason out po ako bakit kung saan nagtaas ng sahod ng mga staff, binabaan ako. Tapos sabi ng boss ko kung may makikita daw ako na malaking magpasahod, pwede daw akong umalis. Natitrigger na po ako sa mga actions niya. Ano po ang gagawin ko?
So yan ho, yung nag-message ho sa atin ay empleyado ho ng sa isang restaurant sa Mimaropa. Binawasan ho yung sahod niya kung kailan daw tumaas yung sahod para ho doon sa rehiyon ho na iyon, no. So ang tiyadahilan ho sa kanya noong kanya employer ay nabawasan daw ho kanya ang kanyang workload. So valid ho ba 'yun? Well, kung totoo nga ho na nabawasan ho yung inyong workload, ibig sabihin ho yung working hours nyo ay umiksi. Ayan, or yung scope of work ho ninyo ay nabawasan ho talaga, no? So maaaring may basehan nga ho yung pagbabawas ho na inyong sahod, lalo na ho kung hours yung nabawas, no? Kung dati nagtatrabaho kayo ng 10, 12 hours o naging 8 hours na lamang, baka may basehan nga ho na babawasan din yung sahod ho ninyo. Pero kung wala hong basehan ho, hindi naman ho talaga nagbawas ng workload, hindi naman ho nagbawas talaga ng oras, at syempre ito siya ay supervisor, then maaari hong wala hong basehan yung pagbabawas ho ng sahod ng inyong employer, o di ho kaya yung hindi pagtaas ng inyong sahod compared ho doon sa inyong mga ibang kasama. So sa labor laws ho kasi meron ho tayong concept na non-diminution of benefits. So ibig sabihin ho, hindi ho pwedeng bawasan yung mga benepisyo na kasalukuyan na natatanggap ng mga empleyado. So hindi nyo ho pwedeng gawin yan. Kung halimbawa nakakatanggap na ho siya ng ganitong amount o ganitong mga benepisyo, ay hindi nyo ho yan maaaring ibawasan pa unless ho may consent ho noong empleyado. So, ayan ho yung konsepto ho na yan. At syempre, nakita ho natin yan nung pandemya. So, madami ho either nawalan ng trabaho o di kaya ho nabawasan ho yung sahod. Umonti ho yung working hours, etc. So, umonti din yung sahod. At yun ho, may consent ng mga empleyado. Kasi nga ho, wala ho makitang trabaho. Pandemic nagsara ho yung mga establishmento. Wala hong business, economic activity. Kaya ayan ho, maintindihan ho natin. Pero kung ito ho, nasa normal ho na tayo na sitwasyon, normal na mga panahon ho ngayon, ay gawin nyo ho yan na bawasan nyo ho yung sahod ng isang empleyado, o hindi nyo siya isama sa pagtaas ng sahod doon sa kanilang rehiyon, ay maaari naman ho kayong maireklamo nga ho sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, o National Labor Relations Commission o NLRC. So yan ho, maaari ho kayong maghain ng complaint ho dyan, ay para ho kung kayo ay hindi ho binawasan, kung binawasan ho yung sahod, ay ayan ho, maaari ho kayong mag-file ng complaint ho dyan, maghain ho dyan. At kapag napatunayan naman ho nung ating mga labor arbiter na wala hong basehan yung hindi ho pagtaas na inyong sahod o yung pagbabawas ho nito, maaari ho kayong i-award syempre ng mga back wages kung magkano ho yung dapat na naging sahod ninyo from the time na kayo ay binawasan ng sahod up to the time na kayo ay magkaroon ng desisyon ho dito. At syempre maaari din ho kayong magawaran din ho ng damages, no, dahil ho sa inyong mga sinapit. So sa ating mga employer ho, lagi ho natin tandaan na may karapatan ho yung ating mga empleyado, at katuwang ho natin sila sa ating mga negosyo, sa ating mga business nga ho, ay ibigay ho natin kung ano yung nakarapat ho sa kanila. Huwag na ho natin hintayin na tayo ay patawag pa sa DOLE, sa NLRC, ay lalong malaking gulo pa ho yan, di ba? So ibigay na ho natin kung ano yung nakarapat ho para sa kanila, at kung meron nga hong extra, ay bigyan ho natin sila pa ng mga extra benepisyo na ho, no? Kasi ho, sabi nga ho natin kanina, katuwang ho natin sila dito sa ating mga negosyo. At kung wala ho yung mga empleyado ninyo, ay syempre hindi ho tatakbo yung negosyo. So ayan ho, kaya mahalaga ho sila, parte ho sila ng inyong negosyo, kaya tratuhin nyo ho sila ng tama. Eto, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang mga komento ho, no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 24, 2026. Ayan ho. Ang tanong ho natin sa bayan, no, ano ang reaction mo sa paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ito ho, from Ibrahim Al-Safibin. Ito, suki ho natin siya, no? Impeachment should as much as possible be availed of only when there is really actual impeachable offense.
obtaining as enumerated in the Constitution. It cannot be utilized or taken advantage of as a means to attain one's political end, flimsy, capricious, and obviously politically motivated. Grounds should be discarded, dismissed as mere scrap of paper. And from Ibrahim Al-Safi bin. Ayan ho, happy viewing ho, happy listening ho sa inyo. Suki ho natin siya. Okay, yun yung sinasabi ho niya. So, impeachment daw should not be treated as a political tool. So, ayan ho yung, or politically motivated. Yun nga akong sinasabi, kung meron nga ba ho talagang basyan, itong mga inihain na impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, yung unang impeachment complaints, nakita na ho yan sa media at yung mga grounds din nga ho dun. Pero yung dalawa pa hong impeachment complaints ay hindi pa ho nakikita yung grounds. Pero yun nga ho, ang isa sa mga grounds ay yung pagkidnap daw di umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa ICC. Yun ho ba ay sapat na ground? Malinaw ho ba yun? Sufficient ground na ho ba yun para sa isang impeachable offense? So, culpable violation nga ba ho yun ng Constitution? Betrayal of public trust ho ba yun? Na nakita ko allegedly may kidnapping daw na nangyari, na valid naman ho na warrant of arrest coming from the International Criminal Court at nakipagtulungan lamang ho ang ating administrasyon para ho ma-implement yung warrant of arrest ho na iyon. So, ayan ho, yun ho ba ay impeachable offense? Yun nga ho sinasabi ho niyang ganyan. At syempre, pwede pa rin ho kayong mag-text ng inyong mga komento at mga saloobin. Babasahin ho natin yan lahat. 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre napapakinggan nyo na rin ho ang usaping legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Capital 104.3 FM. Ayan ho, 104.3 FM. So kung ayaw nyo ho nung tunog ng AM, nasa 738 AM ho tayo kilohertz. Ayan ho, maaari nyo doon tingnan sa FM naman ho, 104.3. At syempre sa FM naman ho, mas malinaw naman ho talaga yung tunog ng FM. Pero madami pa rin ho yung may gusto syempre nung lumang tunog ng AM. Kaya kung ano hong gusto ninyong, kung ano hong yung gusto nyong tunog ay maaari nyo na hong mapakinggan, no? Ang usaping legal at iba pa hong programa ng Radyo Pilipinas dito ho sa mga radio stations ho na ito. 738 AM at 104.3 FM naman ho. At syempre nasa Free TV pa din ho tayo Free TV Channel 3 ho. Kung kayo ho ay naka-afford the box. Ayan ho. At Channel 45 to 49. Kung kayo ho ay GMA afford the box ho. Yung Channel 45 to 49. Channel 3 naman ho kung kayo ay naka-TV Plus pa. So ayan ho. Maaari nyo hong i-rescan ho yung mga channels ho na iyan para kung makita nyo ang ating programa. Channel 3 ho doon sa TV Plus at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. At syempre nasa Facebook din ho tayo. Kung di nyo ho naabutan ng ating programa, maaari ho kayong manood ho sa Facebook, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho, at syempre nasa YouTube din ho tayo, yung mga videos ho natin kung hindi nyo ho din napanood, no? YouTube channel ho, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maraming salamat ho, at nasa halos 20,000 subscribers na ho tayo dyan sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, ayun nga ho, pinag-uusapan pa rin natin yung mga paghahain ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayan ho, ito ho ang tandaan ho natin, yung impeachment process ho ay isa ho itong political na proseso. So ayan ho, no. So ibig sabihin ho, hindi ho lahat ng paghahain ho ng impeachment complaints ay talagang may valid na basihan, no? May valid grounds nga ho, talagang may impeachable offenses na sinasabi kasi ho political process ho talaga ito no. So maaari ho itong gamitin ng mga kalaban ho, no? Kalaban ng gobyerno, kalaban ng opisyal para ho siya ay ma-impeach at mag-allege ho ng mga impeachable offenses. Kaya nga ho dapat nandyan ho yung Kongreso para ko salain talaga no kung ano yung mga impeachable or impeachment complaints na talagang dapat lang na
maipasa sa Senado at yun nga ho, ang Senado naman ho ang magta-try at mag-hear ho nito mga impeachment complaints ho na ito. So ayan ho, dapat lang ho siguro ay may basehan ho talaga kapag maghahain ng impeachment complaints, dapat ho talaga may impeachable offense na nagawa kung sino man hong impeachable officer na inyong gustong ipa-impeach. At gaya nga ho nung sa first impeachment complaint na wala daw hong mga naka-attach ho ng mga ebidensya, ay ayan ho, hindi naman ho pwedeng ganun, ay dapat ho may mga attachments ho yan, may mga ebidensya ho yan, kasi napakabigat ho ng mga gusto ho ninyong mangyari, no? Kasi gusto nyo mapatanggal ang isang elected official sa ating bansa. So ayan ho, dapat naman ho ay talagang malaki din, no? At talagang meron ding basihan at may mga nakalakip na ebidensya yung mga ilalagay nyo sa inyong mga impeachment complaints kung kayo ay maghahain. So titingnan ho natin sa mga susunod na linggo, no, kung ano hong sasapitin itong impeachment complaints ito laban sa Pangulo. At yung dalawa nga ho impeachment complaint nakabinbin pa. Kasi yung pangalawa doon sa Makabayan Block, iniwan ho nila doon sa opisina ng House Secretary General kasi hindi rin ho tinanggap eh. So hindi ho natin alam kung kanino nila iniwan at yun nga ho, hindi talaga tinanggap, formally received, no? Ang ikatlo naman ho, yung pangatlong impeachment complaint laban ho sa mga galing naman ho, no, sa mga kaalyado ho ni dating Pangulong Duterte at dati sa mga prominente ho na political figure, ito nga ho kina Mike Defensor at Chavit Singson, ay nakita ho natin wala naman hong sinama na mag-e-endorse ho, no? Wala ho pa silang mag-e-endorse ng kanilang impeachment complaint. So malinaw ho yan kasi ang impeachment complaint ho maaari ho syempre i-file ho ng mga pribadong citizen, any citizen ho yan ho nakalagay sa konstitusyon. Kaya lang ho dapat ho ay may endorsement ng miyembro ng House of Representatives. Kaya ho doon sa ikatlong impeachment complaint ay sabi ho nila, papangalanan ho nila yung mag-e-endorse ho, ay wala pa ho silang sinasabi, no, na mag-e-endorse ng kanilang impeachment complaint. Ay ayun nga ho, at sabi nila babalik ho sila sa Lunes. So yun ho yung titingnan natin, abangan natin sa Lunes kung nandyan na ho ba itong si House Secretary Cheloy Garafil doon sa kanyang opisina, nakabalik na ho ba siya from Taiwan at kaya na ba niya physically i-receive itong mga impeachment complaints. At syempre yan ho ay magandang tanong din ho sa ating mga batas, sa ating jurisprudence, ay kanino ba dapat ibigay yung mga impeachment complaints? Doon mismo ba doon sa tao o doon sa kanyang opisina? Kasi kung doon sa tao nyo dapat ibigay, ay maaari lamang ho kayong taguan ng tao para hindi na ma-impeach yung mga impeachable officials ho natin, no? Pero kung sa kanyang opisina, which is more proper nga ho, ay dapat ho yung kanyang opisina ay i-receive naman ho yung mga impeachment complaints, no, kung valid at meron ho talagang sumunod ho sa proper form. Kasi ho yung mga ganyan ho dapat ministerial ho yan. Ibig sabihin dapat ho nilang gawin, no, nang wala hong dalawang isip. Ministerial lamang ho yung pagtanggap ng complaint mismo, stamp receive lamang ho dapat ng opisina nila at syempre refer din yan dun sa speaker. So yun dapat ho yung ginawa nila. Kaso yung ginawa ng mga staff ay hindi nila tinanggap dahil nga wala ho si House Secretary General Cheloy Garafil. Kaya yan ho yung titinan natin sa mga susunod na linggo. At syempre active pa rin ho yung di umanong paghahain pa rin ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Titinan ho natin yan matatapos na ho yung 1-year bar rule sa February 6, 2026. So tingnan ho natin kung tuloy pa rin ho ba, may maghahain pa rin ho ba na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Kung hindi ho kayo nakapag-komento, maaari ho kayong mag-komento pa sa ating mga video sa Facebook at YouTube. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.